Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post unofficial Bato Solid supporters. PBBM, nakatanggap umano ng pagbabanta sa buhay matapos ang nangyari kay Mima Alicia. Pahayag yan ni Director Matibag ng NBI. Ibinunyag ni National Bureau of Investigation Director, Attorney Milvin Matibag, na mayroong mga bagong pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matapos ang pagpapatumba sa vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang Mima Alicia. Sa isang panayam, sinabi ni Matibag na nanggagaling sa online ang mga nasabing pagbabanta na umano'y na-penetrate na nila. Ayon kay Matibag, ang ilan sa mga persons of interest sa mga pagbabanta ay mayroong group chat. Matatandang maliban kay Marcos na nauna ng imbestigahan ng NBI ang mga pagbabanta na natanggap ni Senator Risa Hontiveros matapos nitong dalawin ang lamay ni Lipata. So may isa pa kong post na basa. Yung banta daw kay Senator Hontiveros, yung nagbanta sa kanya, sila rin yung nagbabanta kay Pangulong Marcos Jr. Excuse me. Nung una kasi, ang tingin nila, politically motivated itong pagpaslang kay Mima Alicia. Kaya yung mga pro-BBM vloggers, talagang tapang nila. Ipagpapatuloy namin ang laban ni Mima Alicia. Oh. Kala nila mga Duterte ang nagpatumbay. O ngayon, salamat sa PNP dahil mabilis nilang na-resolve. Case closed na ito eh. Dahil ang findings ng PNP, hindi politically motivated yung pagpatay. Ang dahilan is utang. Kaya mayroong nag-comment, I don't know sino yung DDS vlogger na dapat ang sigaw daw ng mga kaibigang vlogger ni late Mima Alicia is, kami na ang magbayad sa utang mo. Kasi pagpapatuloy daw nila ang laban eh. O di silang magpatuloy pagbayad sa utang. So ano, kapanipaniwala ba itong pahayag ni Director Matibag na may nagbabanta sa buhay ng Pangulo dahil kay Mima Alicia? Ano ba ito? Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 32,000 ang nag-react. 31,000 ang tumatawa. 1,100 ang nag-like. 135 ang galit. So, percentage-wise, nasa more than 90%, 95% ang hindi naniniwala dito sa pahayag ni Director Matibag. Para ganyan lang din yung kay BP Sara eh. Yung pagbabanta na may person of interest na daw sila. That was 2 years ago. Magto 2 years na. Hanggang ngayon, person of interest pa rin. Pati mga sundalo, ilang sundalo at pulis na naka-assign security detail ni Bibi Sara, excuse me, pinaghihinalaan na rin. Ano ba yan? To me, that's sampal. Masakit yun para sa mga nasa active members ng AFP-PNP. Para bang ang AFP-PNP walang sariling mechanism para i-screen ang mga tauhan nila bago i-assign sa mga VIPs. So, as usual, si Matibag, maraming ganyan. Tingnan nyo yung sa Senate noon. Meron daw threat sa Senate. Kaya hindi pwedeng pumasok yung mga
ang PNP. Sabi niya, wala naman kaming katanggap na reliable information na may threat sa Senate. Dapat yung PNP ang mas nakakalam dahil sila yung kanilang area, yung Metro Manila. Sabi, wala. Si Matibag lang nagsasabi na meron. Kaya, I don't know kung may maniniwala pa ba sa mga pahayag ni Director Matibag. Comments. Basahin natin. Hallucination na yan, sabi ni Ikad. Kaya sasakay na siya sa racket. Jamming naman kasi malaking dispalko sa project. Mukhang nagkakatuto na yung wish ni Kara. Iisa lang ang script. Chismis. Ako rin may nagbanta sa buhay ko kasi palagi ako tumatawa sa comments. May nabasa kong comments kanina nga, pareha silang nangutang. Kaya pareha silang may threat. Kasi si Mima Alicia, kaya siya pinaslang dahil sa kanyang utang. Kaya ang Pangulo, grabing utang natin ngayon mga kaibigan. 19 trillion na ang ating utang. Babayaran natin lahat yan. Kapapanganak pa lang na Pilipino magbabayad. May nag-estimate yung Ibon Foundation ba to? 169,000 plus ang utang ng bawat Pilipino. Ang gobyernong ito, dahil sa mga budget deficit, utang lang ng utang. Kaya may nag-predict by the time aalis sa pwesto ang Pangulo sa 2028, aabot na sa 24 trillion pesos ang utang sa ating bansa. Sino ang magbabayad? Tayong lahat. Sila nga nangutang. Wala lang. Kaya kung may utang ka, dapat may bayaran. So, threat, bahala na kayo. Kung maniwala kayo kay Matibag o ako, halos wala na akong pinapaniwalang pahayag ng NBI Director Matibag. Opinion ko lang yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin ninyo ang video na ito. Ako diri sa balay ni Auntie Virginia Lapian nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3 San Alahay, Talakag Bukidnon. So mo na ning itsura sa iyang atop nga mga buslot na gyud og gisapaw-sapaw na gani ang yero. Tungod kay gaulanan na gyud ni, so ang uban gipangbutangan lang og susuglo. Dini pa ano. Sakit ang sa buong tadaan. Kaya ano. Dini man. Naman subang. So mo na ni itsura sa gawas nga bahin sa balay ni Auntie. Gipandatugan lang og ligid og mga bato. So mo na ni ang gitabang ngayro nga napulo ka digis. Dagang salamat sa sponsor ani o ang gahom sa Ginoo nga mo'y naghimo niini nga makamatabangan ako o wala pa na ako nataod tungod kay ang akong igsuon nga akong gahulatan mo'y magtaod ani. Dagang salamat sa tanan. So naa pa kay ba na Ante? Wala. Wala. So single mom ka. Oo. So wala gid kay kasaligan Ante sa pag-atop, gapatabang ra ka sa imong igsuon. Oo. So pila ka buok ang imong anak Ante? Walo pero tuwa na sa layo mga pamilyado na. So ikaw ra karon isa. Nagpuyo na lang sa imong balay. Usa sa ikaduha akong apo, Apo nimo ang nagpuyo na lang sa imo. So pila na day Ante ang imong edad? 66.
66 ka na. Ako natawo man ko sa October 7, 1959. Oo, sapit na gid anti imong birthday. Salamat gid kayo sa gawon sa Ginoo nga natabangan ako og pinaagi sa igsoon nga nag-sponsor nani. Daghang salamat. Salamat kaayo ante.